Magandang araw, magandang gabi, mahal nating bayang Pilipinas. Ang ating mga balita ngayon, mga kababayan, ay patungkol na po dito sa napakalaking accomplishment dito para sa ating uniform personnel, ang PNP, DILG at iba pang mga ahensya, PDEA na nagtulong-tulong po dito para masawata o mahuli itong napakalaking shipment ng illegal na droga na pumasok sa ating bansa. At dito nga po mga kababayan ay proud na proud itong ating mahal na Pangulo dahil nga po dito sa operasyong ito nasabi niya ang mga katagang ito, appreciate niya kung nasabi niyang pinakamalaking nahuling shipment ng illegal na droga, pero wala ni isang buhay ang nawawala. Tila bagang taliwas ito noong unang administrasyon. Sa kanilang war on drugs ay maraming buhay ang nawawala. May mga casualties na hindi talaga maiwasan at maraming reklamo all over the world. Tila bagang may patama ang ating mahal na Pangulo sa dating administrasyon sa war on drugs na maraming buhay ang nalalagas, nagdudusa. Pakinggan natin ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag po dito. Biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, Not one person walang died. nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Yan ang pahayag ng ating Pangulo. Yan po yung kanyang stance kasi sa administrasyong ito, ang kanilang stance dito para sa drug war ay wala ni dapat kung kinakailangan buhay na mawawala habang nag-ooperate ang ating pambansang pulisya or PDEA man sa drug war. So dito, napakagandang accomplishment ito para sa administrasyong Marcos. Dahil alam naman po, nung unang administrasyon ay talaga naman bloody drug wars ang ipinapatupad ni Digong or ng Duterte administrasyon. Taliwas dito sa administrasyong ito na very peaceful, confrontational sa ating mga operasyon ng ating uniform personnel patungkol nga po sa drugs. At dito, magandang accomplishment dito dahil napakalaking shipment ito Walang nalalagas na buhay, bagkos na huli ng buong buo ang illegal na droga. Pero ika nga sa Pangulo, hindi ito dito sa Pilipinas ginawa, kundi galing pa ito sa ibang bansa. O kayo mga idolo, patungkol nga po dito, alin ang mas maganda para sa inyo? Bloody or non-bloody drug wars? Pero para naman din sa akin, I think neutral ako dito sa paningin o sa pananaw ko rito patungkol dito sa drug wars. Pero maganda ang drug war sana ng administrasyong Duterte. Yun nga lang kasi mga idolo, mga kababayan, alam naman po natin na napakaraming buhay ang nawawala po doon.
Hindi po pwede. Para ito'y para lang po sa akin na pagka sinabi adik ka, tudas ka na. Tandaan po natin, napakarami pong kaswerte sa drug wars ng administrasyon noon. Maraming nadadamay na mga hindi dapat mawala ng buhay. Lahat ng mga adik or mga lulong sa droga ay may karapatang magbago. Pero ika nga, ang maganda lang sa administrasyong Duterte noon sa drug wars ay kanyang naipatupad itong peaceful dahil takot na. O, totoo naman yun, takot na ang mga masasamang loob na gumawa ng hindi magandang gawain sa kapwa dahil nga po takot, matudas dahil na andyan visibility, police visibility ay nagkalat sa lansangan. Kumbaga, totoo naman may peaceful, medyo hindi na natatakot ang mga taong lumalabas, lalong-lalo pumapasok sa mga kanto kung saan napakadami talagang nalulong sa masamang sa illegal na droga na yan. Kaya nakakatakot pumasok din sa mga iskinita. Pero ang problema, sinamantala naman ito sa mga hindi din matitinong nagpapatupad dito. Imbis na wala nang kinalaman dito sa droga, away-away lang. Personal na away nila, tudas ka. And then ipapalabas na lang, adik ka. Diba? Yan yung kabilang side na hindi maganda naman. Pero dito sa administrasyong Marcos, although alam na po natin sa umpisa mga idolo, sa umpisa mga kababayan, sa administrasyong Marcos, ang Marcos at Duterte noon ay napaka lapit sa isa't isa. Sila nagsusuportaan, unity nga kung tawagin, pero nagkaiba ng landas nilang mga pananaw at pinapatupad ng kagustuhan ng bawat isa. Ang administrasyong Duterte ay bloody drug wars, samantalang ang Marcos naman ay non-bloody drug war. Pagdating naman po dito sa West Philippine Sea, magkaiba ang kanilang pananaw dahil ang Duterte administration ay medyo killing dito sa bansang China at ang Marcos administration ay medyo lumapit sa bandang Western allies. Yan lang po mga idolo, mga kababayan, para sa inyo. Tama ba ang tinahag na landas? Non-bloody drug wars. Itong administrasyon, huli ang pinakamalaking shipment ng droga sa panunungkulan ni Marcos without any person die. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.